Siya ang lalaking sinubukan ang homemade parachute niya sa taas ng Eiffel Tower. Siya si Franz Reichelt na mas kilala bilang The Flying Tailor. Isa sa mga goal niya ay makaimbento nga ng isang parachute suit para sa mga aviators. Matagal na nga niya itong ginagawa and pinaplano and finally, nabuo na nga niya yung wearable parachute suit na naimbento niya. Siyempre, tines nga niya muna ito ng ilang beses with dummies na lagi ngang pumapalya pero itong si Franz, hindi talaga siya sumusuko kasi nga, sobrang confident siya na mabubuo nga niya yung imbento niya eh. Ayos nga niya ito ulit ng ilang beses and this time, hindi na nga niya ito tines kasi basically ang sabi niya, ako na mismo yung susubok nito, kumbaga, ako yung buhay na patunay ba? On 7 a.m. noong February 4, 1912, pumunta sa Eiffel Tower ng Paris etong si Franz. Goal niya ay subukan kung gumagana ba yung parachute niya and what better place to test it kundi sa Eiffel Tower mismo. Sa sobrang confident nga niya doon sa parachute niya, nagpatawag pa nga siya ng mga media like mga dyaryo and radyo and maraming ang tao yung mga nanonood sa kanya kasi curious din sila kung anong mangyayari. Meron nga ding mga nanood ng mga nakakakilala nga kay Franz and nagmakaawa nga sila kay Franz na wag nga itong ituloy pero tumuloy pa nga rin si Franz. Hindi nga siya nakinig and umakyat nga lang siya ng umakyat hanggang sa makarating nga siya doon sa first deck ng Eiffel Tower sa taas na 187 feet. Diyan na nga siya banda pumwesto at dito na nga niya binuksan yung parachute nga niyang gawa sa tela at nag-isip-isip nga muna siya for 40 seconds. Subukan pa nga siyang pigilan ng gwardyang kaibigan niya at ang sabi lang niya, I intend to prove the worth of my invention. Dito na nga tumalon si Franz and obviously, hindi nga gumana yung parachute niya and agad nga din siyang nawala sa mundo sa edad na 33 years old. Since maraming ang nanonood doon sa pagsubok nga niya doon sa parachute niya, marami ding nakapanood nung mga huling sandali niya. Tunayan, isa nga ito sa mga pinakaunang insidenteng may nangyaring ganito na na-videohan nga. Kasi syempre ngayon halos lahat may cellphone na tapos nakakapag-record kung saan-saan pero kasi nung panahon nila, kukonti lang yung may technology para makapag-video eh. Dahil nga sa nangyari kay Franz, may mga ibang nagsasabing plano daw talaga ni Franz na mategi pero tinanggi naman ito ng mga nakakakilala sa kanya. Ayon sa mga kaibigan nga ni Franz, nagtiwala lang daw talaga si Franz sa sarili niya and sa naimbento niya and sadly, hindi nga ito gumana. Katunayan, dumaan na daw sa maraming draft nga yung parachute na yon and maraming beses nga din siyang pumalya and isa nga doon, nabalian nga rin siya ng binte. Pero, tumuloy pa nga rin si Franz. Yun pa sa kanila, gusto lang daw talaga makagawa ni Franz ng isang parachute suit para nga daw makatulong sa mga aviators na nalalagay nga daw sa alanganin. Personally, namamangha ako sa kanya kasi isipin mo nagtiwala talaga siya sa sarili niya eh. Isipin mo, lumaki itong si Franz noong early days pa nga lang ng aviation and so even though hindi nga gumana yung invention niya, nag-iisip din talaga siya kung paano masosolve itong problema nga sa aviation na to. Mga parachute na rin kasi noon pero kasi hassle siyang suotin and dalhin kasi nga mabigat tapos malaki. Gusto lang daw talaga gumawa ni Franz ng parachute na madali ngang dalhin at the same time, kaya nga magligtas ng buhay pero ayun nga, hindi na nga niya ito na-imbento. Puro final line sa video na to, ayon na rin kay Franz mismo, I intend to prove the worth of my invention. You are going to see how my parachute will give your arguments the most decisive of denials.